Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat. Purihin natin ang ating Panginoon sa bagong araw na ito at sa pagkakataong makapagbulay muli ng kanyang salita. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24 ay sinasabi ay ganito: sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang tema po ay pinagaling ng kanyang mga sugat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang 1 Peter chapter 2:24 ay isang napakalalim na talata. Dito natin makikita ang sakripisyo ni Jesus, ang epekto nito sa ating buhay, at ang kagalingang dala nito sa ating pagkatao. Tingnan po natin ang ilang mga puntos na sa talatang ating binasa. Sabi po ng 2:24, letter A, ay sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Si Jesus ang nagdala ng bigat ng ating mga kasalanan. Hindi lang basta namatay si Jesus, pinasan niya ang ating kasalanan. Hindi lang isa, hindi lang 10, lahat ng kasalanan natin. Lihim na kasalanan, paulit-ulit na kasalanan, kahinaan ng laman at isipan, mga bagay na ikinahihiya natin. Lahat ng iyon ay isinama niya sa krus. Sabi nga ng Isaiah 53:5, letter A, ay ganito: siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasalanan. Hindi siya nagkasala, mga kapatid, pero itinuring siyang makasalanan para ikaw at ako ay mapatawad. Dan natin kung si Jesus ay pinasan ang ating kasalanan, bakit natin ito paulit-ulit na binabalikan? Kapatid, hindi mo na kailangang dalhin ang bigat na yon. Binigay na niya ang kanyang buhay para doon. Sa talata pa rin ating binasa ay mayroon pong isa pang puntos na makikita natin. Sabi doon, 2:24, letter B ng 1 Peter, upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May layunin, kapatid, ang sakripisyo ni Jesus. Hindi lang para patawarin tayo, kundi baguhin ang buhay natin. Opo,
isang malaking patuto para sa akin nang ako po ay nabago ang takbo ng aking buhay. Kaya po, pinagmamalaki ko na si Jesus ang tanging nagbabago ng ating buhay. Sabi nga ng Romans chapter 6 verse 4, kaya't kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, dapat din kayong lumakad sa panibagong buhay. Tanda natin mga kapatid, ang biyaya ay hindi lisensya sa kasalanan, kundi kapangyarihan upang mabago. Pinili tayo, ilayo sa kasalanan, at ituwid ang ating landas. Kung dating galit tayo, ngayon, pinatatawad natin. Kung dati selfish tayo, ngayon, natuto tayong maglingkod. Kung dati puro sarili lang ang iniisip natin, ngayon, natuto tayong magpakumbaba. Ang tunay na ebidensya na tinanggap natin si Kristo ay makikita sa pagbabago ng ating pamumuhay. Yan po ang katunayan. Kung talagang ikaw ay na kay Kristo, ang talata ng 2 Corinthians chapter 5:17, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Kapatid, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos. Tinawag tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isa pang puntos na makikita natin ay doon sa 1 Peter chapter 2:24, letter C, na sinasabi, kayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Opo, ang cross ay hindi lang simbolo ng kapatawaran, ito rin ay simbolo ng kagalingan. Hindi lang pisikal na kagalingan ang tinutukoy dito, kasama rin ang kagalingan sa sagatang puso, kagalingan sa depression, anxiety, trauma, kagalingan sa guilt at kahihiyan, kagalingan sa sirang relasyon. Kapatid, anuman ang naririnasan mo sa kapanahon na ngayon, kailangan mo ng kagalingan sa aking mga nabanggit na kapatid. Nais kong ipaalala sa iyo, sa pamamagitan ng kanyang sugat ay mayroon tayong kagalingan. Sabi nga ng awit 147 verse 3 ay ito, siya ang nagpapagaling sa mga pusong wasak at nagpapagaling sa kanilang mga sugat. Nais kong magbigay ng isang ilustrasyon tungkol sa isang basag na banga. Isang araw, may matandang nag-iigib araw-araw gamit ang dalawang banga. Isa sa mga banga ay may lamat at laging kalahati lamang ang naiuwing tubig. Nalulungkot ang basag na banga dahil pakiramdam nito wala siyang silbi. Pero sabi ng matanda, hindi mo ba napapansin? Sa gilid ng daan kung saan ka nadaan, may mga bulaklak. Sa bawat patak ng tubig mo, sumibol sila. Ginamit kita kahit may lamat ka. Ganon din ang Panginoon sa atin. Kahit basag tayo, kahit sugatan tayo, ginamit na niya tayo at pinagaling niya tayo. Kapatid, huwag mong isipin na huli na para gumaling. Ang sugat mo ay hindi katapusan.
Ito ay bahagi ng kagalingang darating. Purihin ng ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat sa iyong kamatayan sa krus. Salamat na ikaw ang pumasan ng aming kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan. Tulungan mo po kaming iwan ang kasalanan at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, gamitin mo po ang sugat ng aming mga puso, ang sugat ng nakaraan, sugat ng pagkatalo, sugat ng kahiyan. Dalangin namin ang kagalingang hindi lang sa katawan, kundi sa isip at kaluluwa. At hayaan mong maging daluyan kami ng pag-asa at pagmamahal sa iba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.